Alright, welcome back mga ka-Johnny. Andito naman po muli ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So medyo gabing-gabi na talaga. At pasensya kung may narinig kayo sa background ng mga naghihiyawan. Baka finals na yata ng basketball namin dito. Excuse me. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, share nyo na yung mga videos na ginagawa natin dito at i-hit nyo na yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga videos na ginagawa natin dito. At medyo tinanggal ko lang, hindi ko narinig yung sarili kong boses. So yun mga ka-Johnny, paalala lang lagi ko sa inyo, kung kayo may mga utang sa OLA, sa mga online lending apps, tandaan niyo walang nakukulong sa utang. Maliban na lamang kung kayo ay gumagawa ng mga peking dokumento, peking ID, peking impormasyon na ipinapile ninyo at mga binibigay nyo na information sa mga online lending o lalo na sa mga bangko, makakasuhan talaga kayo ng estapa. Bakit ko nasabi ito? Kasi nga, meron ako nakita dito sa Facebook group o Facebook page natin na meron nagbigay ng isang post na ayon sa Credit Investigation Bureau Incorporation. Ewan ko kung saan galing to, no? Kasi ang alam ko is Credit Information Corporation. Credit Information Corporation. At wala ako na Credit Investigation Bureau. Baka maaring ito, baka maaring dating pangalan ng Credit Investigation Bureau. Ito lang ang theory ko lang baka dating pangalan. Pero kung gumagamit sila ng mga ganitong klase ng mga email sa inyo at mga text sa inyo, papakita ko sa inyo yan Credit Investigation Bureau Incorporation. Baka nakakatanggap kayo niyan. Tapos ganito yung sasabihin sa inyo, Credit Investigation Bureau has received a recommendation for case filing against you. Coming from financial institution of the Philippines, we decided to prosecute you. Hereafter respondent, parang kayo, yung respondent yung nagrereklamo, with last known resident address for small claims under civil offense and under criminal case. Medyo may tagilid na yun Article 315 estafa case and 318 swindling. This will be filed at Metropolitan Trial Court tomorrow, Friday, 28th of November, 2023. The plaintiff has submitted the affidavit of complaint together with all prima facie evidence that will be used against you, respondent. Ito yung mga tayo ng utang as their primary petition and for their issuance of court notice. Ito naman tayo Huwag kayo nagpapaniwala sa mga pinagsasabi ng mga ganitong klaseng text or email sa inyo. Pag sinabihan kayo ng kinakasuhan kayo ng Article 315 estafa or swindling, tandaan ninyo saan kayo kumuha ng pera sa online lending. Pero kung tama naman lahat ng ibinibigay ninyong impormasyon dyan, yung ID nyo, yung mga impormasyon ninyo, lahat is legit. Huwag kayong mangamba, wala kayong magiging kasong estafa o swindling. Kasi kapag ibinigay nyo naman sa mga online lending yan, yung mga impormasyon ninyo na tama naman at naayon naman sa mga kinakailangan ng mga online lending, is wala kayo maaaring maging estafa cases, mga ka-Johnny. Tapos kung nuwari kayo, nakapagbayad na kayo sa simula, nakapagbayad kayo ng first partial payment, second partial payment, third partial payment, tapos ginaganyan kayo, doon pala mag-iisip na kayo mga ka-Johnny, common sense at critical thinking, mga ka-Johnny Huwag kayo nagpapaniwala sa mga pinapasa ng ganyan na Credit Investigation Bureau Incorporation. Ngayon, tignan nyo sa mga ahensya ng gobyerno, kung ito ba i-accredit talaga ng gobyerno o ng ahensya. Kasi ang ahensya ngayon na nag-apply sa atin sa mga may utang na hindi nakakapagbayad is Credit Information Corporation. Dito tayo nagkakaroon ng problema pag hindi tayo nakapagbayad sa mga legit na mga OLA. Yung mga online lending apps, mga kanya. Example natin si Ion, Home Credit, Bilis, Tala, yan. Kapag kayo hindi nakapagbayad dyan, talagang nagkakaroon kayo ng bad credit history. Pero kung makatulad nitong Credit Investigation Bureau, na hindi ko lang alam kung saan nila napupulot dyan, hindi ko masasabing yan ay ahensya talaga ng gobyerno na maaari maging bad record sa inyo ng mga OLA borrower o mga nanghihiram sa mga OLA victim, sa mga OLA loaner, mga ka-Johnny. So yun mga ka-Johnny
Pag nakita nyo agad yung small claims under civil offense and under criminal case, sablay na yun, ha, tandaan nyo, ha, pag sumailalim sa salitang criminal case, hindi pwede maging criminal case ang hindi pagbabayad ng utang. Under lagi yan ng civil case, na kung saan pwede ka lamang sampahan ng isang nagpautang ng collection of sum of money na sa under ng civil case yan, mga kadyani, ha. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, naging mangungutang ako sa mga, pero hindi ko dinagdagan ng marami. Hanggat maaari, hindi ako naging topple issue, yung kunwari topple system, ganyan. Nung nakahiram ako sa dalawang online loan shark, mga kadyani, yung Digito at yung Mr. Cash, tinigilan ko na. Tapos meron akong, aminin ko naman sa inyo, meron akong Gcash, Tala, tsaka Bilis. Pero hanggat kaya kong gawa ng paraan, gagawan ko ng paraan bago matapos ang taon na ito, mga kadyani. Dahil talaga magkakaroon ako ng problema sa mga ito. Pati nga pala sa Lazada, meron akong problema. Pero hanggat maaari, kung kaya kong gawa ng paraan, babayaran ko. Kasi nga, ayoko magkaroon ng record o magkaroon ng bad credit history sa CIC o sa Credit Information Corporation. Magiging hindi maganda sa kinabukasan o sa magiging future ko kung sakaling manghiram mo ko sa ibang ahensya, mga lehitimo like bank, credit card, or sa mga housing loan or car loan na bangko. Pero kung sa pag-ibig, baka makalusot tayo sa pag-ibig sa housing loan. So yun, mga kadyani, tandaan nyo, hindi porke pinasahan kayo niyan, huwag kayong kabahan, huwag kayong mangamba. Pag may nag-i-email sa inyo, may nag-text sa inyong Credit Investigation Bureau, hindi ko alam kung saan na pinupulot yan. Pero tandaan nyo, pag kami nabasa kayo na small claims under civil offense and under criminal case, katarantaduhan na po yan. Mga kadyani, isang napakalaking kasinungalingan po yung civil offense under criminal case. Hindi criminal case ang hindi pagbabayad ng utang. Walang nakukulong sa utang, wala kayo magiging problema. Ang magiging problema nyo lang is magkakaroon lang kayo ng bad record history sa mga bangko. Kung under talaga ng CIC o ng Credit Information Corporation, yung mga nahiraman yung ola. So yun, mga kadyani, sana naliwanagan kayo ng kaunti dito sa ginawa kong video nga na ito, at sana maging maayos yung problema ninyo, sana pagtagumpayan nyo yung mga problema nyo, yung mga depression nyo sa mga online lending apps, mga kadyani. So ito ang inyong lingkod, ka Johnny ng Johnny Tour TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.